Din, kung sakasakali po, kasi matagal na po ito, 'di ba? If you recall, FBR time, no, after the Cory administration, pinag-uusapan na yung tsatsya na 'yan eh. Pero laging kapag nakaupo na yung presidente, laging may debate sa interes ng nakaupo. Lagi itong isasantabi. Sinisimulan lang pero talagang hindi po umuusad. Ngayon po pinag-uusapan na naman ito. Sa inyong palagay din, kapag hindi binago ang ating kasalukuyan po na forma ng legislatura and system of government, at dito po tayo masasadlak, ano ho bang inyong pangitain po na mangyayari sa ating bayan? Wow. Well, Ted, unang-una, no, yung timing, talagang kailangang makonsidera yung timing. At sa akin palagay, ay hindi rin tama naman, no, na gagawin natin ito sa last 2 years or 2.5 years na termino ng nakaupong Pangulo at ating mga nakaupong leaders, no. Talagang palagay ko dapat ipagpaliban, no, kasi kung magko-constitutional amendment tayo o revision sa panahong ito, eh parang kahina-hinala, no, kasi palagay ko ang mauunang ano diyan term extension, hindi yung form of government, hindi yung age ng kasi maraming panukala pati yung pagbaba ng edad ng ng ating mga leaders, let's say from 35 to 30, from 40 to 35 para sa presidente. Palagay ko baka mauna pa yung yung term extension, no. Kaya naghihinala ang ating mga tao sa objective ng mga nagsusulong, no. I'm not saying that is the objective of the current the current committee. Ang sinasabi ko lamang talagang medyo hinay-hinay, lalo na't nandito tayo sa ganitong panahon. Palagi ko hindi tama talaga na i-tinker ang ating constitution right at this moment. Yun nga, pero which brings me to your point naman, no, na bakit pagdating naman ng halimbawa may bagong leadership, hindi rin pinagkakatiwalaan, no, na mag-tinker ng constitution. Pero palagi ko mas maganda 'yon kung may bagong nakaupo at saka pa lamang natin re-revisahin ang ating constitution. Hindi yung pag nandun na sa second half, no, kasi medyo 'yon doon nagkakaroon ng hinala kung bakit nyo gagalawin yan? Kayo patapos na kayo sa inyong pwesto, di ba? Ganun yung istorya nung pirma, kung maaalala mo, back in the 90s. No? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!